Nahuli kam sa Talisay City ang biglaang pagguho ng bahagi ng bundok. Ginoo ko. Sus! Mabilis na dumausdos papunta sa kalsada ang lupa at puno kaninang umaga sa barangay Manipis. Ayon sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority, walang naiulat na nasaktan sa insidente. Mabilis ding nagkasa ng clearing operations. Posibleng dahil sa pag-ulan nito mga nakaraang araw kaya lumambot ang lupa. Posible ang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, ayon po yan sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Humigit kumulang 60 sentimo ang posibleng tapyas sa presyo kada litro ng diesel. Humigit kumulang 30 sentimo naman ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina, habang humigit kumulang 65 sentimo kada litro ang bawas singil sa kerosene. Ang paggalaw sa presyo ay dahil po sa pagbabalik tuon ng mga investor sa Russia-Ukraine peace talks at pagbaba sa presyo ng petrolyo dahil sa ibinalik na produksyon ng Iraq sa isa nitong oil field. Pagmumultahin na ng LTFRB ang mga TNVS driver na basta-basta lamang na nagka-cancel ng booking para makatulong sa mga commuter. May direktiba rin ng LTFRB tungkol sa surge pricing o yung biglaan at labis na pagtaas ng pamasahe sa TNVS. Nakatutok si Rafi Tima. Tugon daw ito ng LTFRB sa napakarami ng reklamo laban sa mga nagkakansilang TNVS driver at napakataas na pasahe dahil sa surge fare system. Simula ngayong araw, papatawan ng penalty ang mga TNVS drivers na bigla-bigla na lang magka-cancel ng booking. May tuturing daw itong pagtanggi sa pasahero na may kakibat na penalty base sa 2014 Joint Administrative Order ng LTFRB. Ito naman po ay ina-apply po natin sa ibang public utility. Ang taxi, ang jeep, ang UV, ang bus. Ina-apply po yan, general po yan sa ating mga pampublikong sasakyan. Ang parusa, multang 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos naman na may kasamang 30 araw na pag-impound sa sasakyan para sa second offense. Sa third offense, 15,000 pesos na penalty at cancellation ng Certificate of Public Convenience o CPC. Pero may pagkakataon namang papayagang mag-cancel ang TNVS driver. May vehicle safety or mechanical issue, passenger misconduct or safety concerns, erroneous or malicious booking, passenger no-show, incorrect or unsafe pickup, and system and technical error. Sa loob naman ng 4 na linggo, pag-aaralan ng LTFRB ang surge fare matrix para sa mga TNVS. Habang ginagawa ito, simula sa December 17 hanggang January 4, hindi mo napapayagan ng times 2 na surge sa pasahe. Kaya hindi raw dapat magdoble o magtriple ang average na pasahe kapag mataas ang demand sa mga TNVS. Ang buong surge fare dapat ding mapunta lahat sa TNVS driver at hindi sa kumpanya. The TNC shall not collect any share, commission, or impose a service fee derived from the surge price component of the TNVS fare during the implementation of this memorandum circular. Ang mga isyong ito ang pinag-uusapan ng mga TNVS drivers sa kanilang tambayan sa Quezon City habang nagpapahinga sa biyahe. Pinaparusahan na raw sila ng kanilang kumpanya kapag nagka-cancel, ngayon tila madodoble pa. May pwedeng bumiyahe kung sunod-sunod yung cancel namin. Kaya parang doble na magiging doble pag meron pa sa LTFRB tapos meron pa sa TNC. Di wala na kami kikitain talaga. Sa huli, wala naman daw silang magagawa kundi sumunod, alang-alang sa pamilyang umaasa sa kanila. Kung sa amin lang, walang problema. Problema yung mga bata. Naghihintay, siyempre. Nasaan na si Papa? Yung baon, no? Wala. Yung stress na nakukuha sa kalsada, matindi yun. Yung ganun lang halaga, dahil ganun lang halaga. Sana balansehin ng gobyerno. Sana balansehin talaga nila ng tama. Para naman fair sa lahat. Sa isang pahayag, sinabi naman ng TNVS Community Philippines na nakababahala ang cap sa surge pricing lalo ngayong holiday season. Nasaan na raw ang napag-usapang compensatory adjustment kabilang ang dagdag na pick-up fares. Handa naman daw sila makipag-usap pero sana raw mas maging malinaw ang konsultasyon tungkol sa mga isyong ito. Gate naman ng LTFRB, hintayin na lang na matapos ang kanilang pag-aaral sa price surge matrix sa unang linggo ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot langit ang takot ng isang skydiver sa Australia.
Ilang segundo lang kasi bago siya tumalon, ang kanyang reserve parachute sumabit sa pakpak ng eroplano. Ligtas kaya siyang makalanding. Ang extreme sport na to hindi para sa mahina ang loob. Ang kailangan kasing gawin, tumalon mula sa isang lilipad na eroplano at mag-free fall ng ilang segundo bago buksan ang parachute para ligtas na makaland sa lupa. Kakasa ka ba sa skydiving? Pero ang sinapit ng taong ito, bangungot marahil ng sino mang skydiver. Sa video kasing pinost ng Australian Transport Safety Bureau, makikita ang isang skydiver na tatalon na sana mula sa isang eroplano. Pero bago pa man niya nagawa ito, ang kanyang reserve parachute biglang nag-deploy o bumukas at sumabit sa wing flap ng eroplano. Ang skydiver lumambitin sa ere sa taas na 15,000 feet, habang ang kanyang mga kasamang parachutist tuloy sa pagtalon mula sa aircraft. Para makawala sa sumabit na parachute, agad nitong kinuha ang kanyang dalang hook knife para putulin ang lubid, hanggang sa tuluyan siyang makawala. Sa awa ng Diyos, ligtas daw na nakaland ang naturang skydiver. Gayunman, nagtamo raw ito ng sugat sa binti. Mukhang nakakatakot man ang skydiving, lalo na sa mga gaya kung may acrophobia o fear of heights. Pero alam niyo ba na ayon sa statistics, mas marami pang naitalang aksidente sa pagmamaneho o driving kaysa sa skydiving. Sa skydiving kasi kontrolado ang environment at mas stricto ang mga safety protocol. Ang isa naman sa mga naunang naglakas ng loob na subukan ang skydiving ay si Grant Morton. Ang kanyang skydiving attempt, ginawa niya noong 1911 nang tumalon siya mula sa Wright Model B aircraft. Tiyak malulula naman kayo sa tapang ng isang American skydiver na nagtala ng isang world record. Gaano kaya kataas ang kanyang record-breaking high-altitude parachute jump? Ang may hawak ng Guinness World Record para sa highest free-fall parachute jump ay ang American computer scientist na si Alan Eustace. Noong October 2014, sakay ng isang helium-filled balloon, tumalon siya sa taas na 41,422 meters o halos 136,000 feet. Ang kanyang bagong exit altitude record, binerify ng FAI o Federasyon Aeronautique International. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Dumepensa ang 2 sa 14 na opisyal ng barangay sa Iloilo City na inireklamo ng DSWD sa Ombudsman. Kaugnay ito ng pagkaltas umano ng bahagi ng payout sa ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ako na yung lugar, hindi kaya akong pumuluyo ang nag-payout. Limpyo konsensya ko, galing kay guro mawian ko sa mga tao nga nakakilala sa akon. Sila dapat imbestigaran nila anay ako, antes ko nila husgaran. Kung ako sa kwan, kasi DSWD, una pa DSWD nag-release ng kwarta. Ang recipient ang nagbatong kwarta. Anong ako na? Ising ko, why ko na involvement sa ilang inaligar nga mo. Kabilang ang mga kapitan ng Barangay Simon at Barangay Quezon Arevalo sa mga inireklamo ng DSWD ng graft, grave misconduct at abuse of authority sa Ombudsman. Isinailalim din sila at 12 iba pa sa preventive suspension. Sumasabay sa kinang ng Kapaskuhan ang ngayoy sikat ng Pasig River Esplanade. Buhay na buhay ito kahit gabi dahil naiilawan ang magandang view at sari-sari pa ang mabibiling pagkain. Sumabay rin tayo sa pagpasyal sa live na pagtutok ni Von. Von! Vicky, kung pasyalan at food trip this Christmas ang hanap, pwede ang gawin dito sa Pasig River Esplanade sa Maynila. Perfect para sa mga gustong mag-food trip ang Food Bazaar. Sa dami ng food selection sa buong kahabaan ng Esplanade, kakailanganin mo ang tiyaga sa paglalakad. Patok ang Pinoy street food tulad ng ihaw-ihaw, kwek-kwek at samalamig. Mapapakamsam ni Da sa sarap ng Korean street food. May Indian food din at syempre hindi mawawala ang bibingka at puto bongbong na bida tuwing Kapaskuhan. At kung busog na sa pagkain, busugin ang iyong mata sa ganda ng tanawin by the river. Para sa mga kids at heart, pwedeng magrenta ng go-kart at tumalon-talon sa trampoline. Kinaliwan din ng mga namamasyal ang mga mascots. May mga tindahan din ng panregalo. May mga namasyal dito na galing pang Mindanao. Yung solemn po, tsaka yung access ng food po, tsaka the view also po.
And yung amoy po, hindi po siya masangsang, hindi po maganda po yung lugar po talaga. Out of 10, 10 out of 10 ta po. Dito rin ginanap ang formal na pag-turnover ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries Incorporated ng Jones Bridge Light Show Project sa Manila LGU. Matapos ang turnover, nagkaroon ng makulay na light show sa Jones Bridge. As we turn over this project to the steward of the city government, we do so with the confidence that it will continue to shine brightly for years to come, uplifting the spirit of our fellow Manila. Vicky, bukas itong Pasig River Esplanade, araw-araw mula 3 p.m. hanggang 12 midnight. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Sa mga nag-iisip ng Christmas bonding ngayong weekend, kasama ang pamilya o barkada, sulitin na ang malamig na Simoy Pasko sa Tanay, sa Rizal. With a view ba ang hanap? Check. Pati food trip? Check na check. Nakatutok doon live si Oscar Oida. Yes, Mel, kung ang trip nyo naman medyo takasan maski saglit ang Metro Manila stress levels, baka ang sagot sa holiday heart mo, dito mo makikita sa Tanay. Malamig na simoy Pasko ba? At malinis na pasyalang may Christmas vibes? Dito sa Tanay, marami niyan. Una sa listahan ang sikat na Tanay Parola, kung saan pwedeng mag-IG moment with the cool breeze at majestic view ng lawa at kabundukan. Ito na siguro ang closest to winter malapit sa Metro Manila. Kung pilgrimage walking naman ang trip nyo, dito tayo sa Regina Rica na matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Tanay. Walk to Sawa tayo dito. Sa presence yan ng 71-foot statue ni Mama Mary. Perfect sa mga naghahanap ng sandali ng pagninilay at pagdarasal. Meron ding wishing well for your heart's desire. Ang kanilang mga Christmas tree na papalamutian pa ng tinatawag nilang 1,000 dolls of hope na pwedeng i-adapt para makatulong. Tinutulungan po natin yung mga Matigsalog tribe, and then yung gumagawa din nito ay isang patient po na nag-undergo ng dialysis, itong si Rowena. That's the one way na makatulong din po kami. Kung kasama naman ang mga chikiting, huwag kakaligtaan ang Tanay Park Playground. Dito, feel ng mga kids ang Pasko sa dami ng palaruan. Family-friendly na vibes kung saan makakapag-chill din ang iba pang miyembro ng pamilya. At pag nagutom naman, nariyan ang mga food stalls, tampok ang samot-saring pagkain at syempre, may puto bumbong. Pero mga kapuso, hindi lang puso ang mapupuno sa Tanay, kundi pati tiyan ninyo rin. Una na riyan ang legendary Sinigang Bundok. Soup pa lang, aakyat na ang spirits mo. Lalo na kung ang hanap mo maasim pero comforting na pagkain. Tinawag po siya na Sinigang Bundok kasi yung main ingredient niya po is fish. So smoked fish po siya. And then yung mga sahog nun ay kinukuha po nila kung anong available sa backyard nila sa bundok. Must try din ang kanilang sinanglay. Malaking tilapia na niluto sa gata. Malasa, malaman at parang ginawang holiday gift wrapped in flavor. Sa Laguna de Bay po natin or Manila Bay. So yung pong ating mga niluluto na isda ay nagmumula din po doon. Pagkagat naman ng dilim, dinadayo na ang harapan ng munisipyo na napapalamutian ng mga naggagandahang dekorasyon at Christmas lights. O di ba mga kapuso, kung ang hanap nyong destinasyon ay may lamig, may sarap at may all-natural Christmas feels, Tanay is the place to be. Mel? Check na check. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kahit sa mga biyahe, may mga nanloloko ngayong magpapasko.
tulad ng mga naningil ng 25,000 pesos sa Japanese na inihatid mula NAIA papuntang hotel. Yan at iba pang problema sa NAIA ngayong holiday season. Live na tinutukan ni Darlene Kai. Darlene! Emil, marami-rami na yung mga pasaherong dumarating at umaalis dito sa NAIA Terminal 3 2 linggo bago ang Pasko. Kaya yung ilang pasaherong nakausap namin ay pinaghahandaan na yan sa pamamagitan ng pagpunta sa airport ng maaga. Taplis sa holiday season ang lipad ni Gerald papuntang Croatia. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan niyang bumalik sa pagiging OFW pagkatapos ng 5 taon. Kaya hindi na niya makakasama ang pamilya ngayong darating na Pasko at bagong taon. That's what we call fatherhood. Sacrifice. Kaya napakahalaga sa kanya ang hindi magkaaberya sa biyahe ngayong araw. Nandito na siya sa NAIA Terminal 3 7 oras bago ang kanyang flight. Naano ko sa TV na medyo matraffic po talaga. Kaya mas minabuti po namin bumiyahe ng mas maaga. Baka malate po ako ma'am sa check-in. Isa pa yun. Yun ang pinaka-ano ko doon. Kaya hanggat maaari kung may oras, biyahe na. Marami ng tao sa NAIA Terminal 3. Walang humpay ang dating ng mga pasahero, kaya hindi rin nawawala ng pila sa check-in counters. Ayon sa Kaapo Civil Aviation Authority of the Philippines, inaasahan nilang aabot sa mahigit 980,000 na mga babiyahe sa mga paliparan ngayong holiday season. Mas mataas yan ng 7 hanggang 10% kumpara noong nakaraang taon. Inasahan na yan ng mga pasahero kaya maaga silang pumunta sa airport, tulad ng seafarer na si Rafaelito na 5 oras hihintayin ang flight pa Germany. Yun lang po, usually mas earlier than usual po and mas agahan po yung pagkilos, parang gano'n lang po. Kasi madami ng iba. Yes po, and plus traffic po gano'n. At ni Kathy, nakagagaling lang sa bakasyon sa Boracay kasama ang pamilya. Pinagahan namin kasi we're traveling with kids. So, kumbaga, as much as possible, we don't want to rush ka sa mga lines. So, inaagahan namin kasi ang dami na ring passengers right now. Pero hindi lang sa mismong airport na susubok ang pasensya ng mga pasahero. Apektado rin sila ng mabigat na traffic sa labas ng paliparan. Oras ang hinihintay ng ilang pasahero rito sa sakayan ng point-to-point bus. Naiipit daw kasi sa mabigat na traffic ang mga shuttle ayon sa mga dispatcher dito. Yeah, mga 1 oras na. Pero advertise nila every half hour. Okay lang, wala naman kaming fully retired na kaming dalawa. May oras na kayong maghintay. Kaya lang yung nahirapan siya sa temperature. Sanay naman ako sa ganun dahil siyempre sa daming pasahero ngayon, sa daming mahirap talaga. Samantala, arestado ang 2 lalaki sa reklamo ng biktima nilang isang Japanese national kagabi. Ayon sa impormasyong galing sa NAIA Airport Police, nagpahatid ang Japanese national mula Terminal 3 hanggang sa isang hotel sa Pasay City. Pero kulurong pala ang nasakyan niya. Hiningan siya ng mga suspect ng 25,000 pesos. Pero dahil 6,000 piso lang ang dala ng biktima, ay pinaikot-ikot muna siya ng mga suspect. Binabarin siya pagkatapos makuna ng pera at agad siyang nag-report sa mga polis. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga suspect. Emil, sa mga oras na ito, marami-rami na yung mga pasaherong naghihintay ng masasakyan dito sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Samantala, paalala po ng Kaap, bukod sa pagpunta sa mga paliparan ng maaga, maigi rin na wag nang magdala noong mga ipinagbabawal na gamit sa inyong bagahe para hindi kayo maabala at makaabala. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. 3 pang gintong medalya ang nakuha po ng ating mga pambato sa 2025 SEA Games sa Thailand. At dahil dyan, 8 na ang gold ng Pilipinas. At mula pa sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Antan. Jonathan! Yes, Vicky. 3 na nga yung gintong medalya na nakukuha ng Pilipinas ngayong araw dito sa 2025 SEA Games. Isa sa gymnastics, isa sa taekwondo, at isa sa men's baseball. Muling pinatunayan ng Pinoy batters na ang Pilipinas ang hari ng baseball field matapos magwagi sa men's baseball finals sa 33rd SEA Games. Ang final score, 5-3. Ito na ang 3rd straight at 4th overall SEA Games gold ng Philippines men's baseball team. Hiyawan ang mga Pinoy na nasa bleachers.
celebratory ang atmosphere dito sa May Stadium matapos po makaginto ang Pilipinas sa men's baseball laban sa koponan ng Thailand. Isa sa audience si Ja, girlfriend ng catcher ng Team Pilipinas na si Mark Steven Manaig. Sobra pong extra motivation sa akin kasi po may trabaho po siya, pumunta po siya para dito para suportahan po ako. Halos tantaon talaga, pinagandahan namin kasi gusto na nga namin talagang mabawi yung pagkatalo namin sa kanilang 2007 SEA Games din dito. Kalaban natin host, pero pinakita natin yung galing at saka yung husay natin sa baseball. Nakaginto rin si Taekwondo Jean Tatiana Mangin sa Women's 49kg division ng Kyorugi. Isa pang ginto ang ambag ni Pinoy gymnast John Ivan Cruz na nakuha niya sa men's vault finals. Silver medal naman ang nakuha ni Pinoy karateka John Christian Lachica sa men's 60kg division. Kahapon, muntik maagawan ng ginto sa gymnastics ang Olympian na si Aliyah Finnegan. Unang lumabas sa screen na pangalawa siya sa Vietnam sa Women's Vault Finals. Nagprotesta at humingi ng recomputation si Cynthia Carrion, ang presidente ng Gymnastics Association of the Philippines. Ang resulta, si Finnegan talaga ang kampyon. I know there's something wrong because Aliyah is perfect. And I know I am a judge. I know that she's higher in her skill than anybody else. Vicky, katatanggap lang natin ang impormasyon na ito. Ngayong gabi lang may nadagdag po na 2 ginto sa Pilipinas. Ang isa galing sa swimming sa Olympian natin na si Kayla Sanchez at ang pangalawa galing sa athletics. First gold natin sa athletics galing po yan sa Olympian din na si John Cabang Tolentino. Sa kabuuan, 10 na ang gold medals na nahahakot ng Pilipinas dito sa 2025 SEA Games. Yan munang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok, 24 oras. Ay, bongga, 10 na ang gold natin. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Isiniwalat ng dati umanong civilian intelligence agent na mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na inutusan siya ng mga tauhan ng OVP na maghatid ng milyong-milyong pisong pera sa iba't ibang personalidad. Ang detalye ng sinumpaan niyang salaysay sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa 5 pahinang affidavit na pirmado nitong November 29, 2025, sinabi ni Ramil Madriaga kung gaano sila kalapit kay dating Pangulong Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nagtrabaho raw siya sa mag-ama bilang civilian intelligence agent. At naging tagahatid daw ni Vice President Sara ng milyong-milyong pisong cash para sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Nakakausap raw niya noon ng direkta ang mag-ama sa telepono at ang utos daw, diretso rin sa kanya. Sa salaysay na notaryado, sinabi ni Madriaga na inutusan daw siya ni na Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Lachica na mga tauhan umano ng OVP na maghatid ng mga duffel bag na may 33 hanggang 35 million pesos cash bawat isa. May hinatid din daw itong cash sa isang mayor ng Laguna, sa isang bahay sa Novaliches, Quezon City, sa Office of the Ombudsman, sa isang comedy bar sa Quezon City kung saan nakita niya ang spokesman noon ni Vice President Sara na si Attorney Reynaldo Monsayac na sumenyas daw sa kanyang dalhin ang pera sa taas. Nakausap namin ang abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad. Sabi niya bago raw nabuo ang affidavit, ibinigay ni Madriaga kay Palad ang sulat kamay na salaysay. Nang tanungin kung paano nalaman ni Madriaga ang halaga ng pera na hinahatid niya. Hindi niya ma-describe yung yung itsura, pero sabi niya isang duffel bag na pwede kang magpasok ng tao sa laki. Nasabi niya pag punong-puno daw yon kaya maglaban ng mga 35 million yun. Sabi ko, bakit mo alam yung laman? Attorney, sanay na ako mag-deliver ng pera. Binubuksan ko minsan yan. Kaya tansyado ko na yung laman yan kung 30, kung 35, matatansya ko na yan. Sa isang pahayag sinabi ni Attorney Reynold Monsayac na ang gawa-gawang kwento ni Madriaga katawa-tawa at hindi raw kapani-paniwala. Polluted source daw si Madriaga, hindi raw niya ito kilala at walang ugnayan sa isa't isa. Itinanggi rin ni Philippine Army Colonel Lachica na kilala niya, personal o professional si Madriaga. Hindi raw totoo ang sinasabi nito at handa siyang magbigay linaw sa anumang investigasyon. Sa litratong ito, pinakita ni Madriaga ang regalo raw sa kanya ni dating Pangulong Duterte.
Kung ganito siya ka-close sa mag-amang Duterte, bakit siya bumabaliktad ngayon? Sabi ng abogado ni Madriaga, minsang humingi ng tulong si Madriaga kay Sara Duterte sa kaso niya, pero di raw natulungan. Binisita pa nga raw si Madriaga ni Vice President Sara sa Camp Bagong Diwa, kung saan ito nakakulong dahil sa kasong kidnapping for ransom. Sakali man daw na sampahang muli ng impeachment complaint si Vice President Sara sa February 2026, pwede rin daw gamitin ang affidavit ng kliyente. Sa Pebrero, matatapos na ang 1-year ban para sa pagsampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa abogado ni Madriaga, ay pinanotaryo nito ang salaysay para maisumite sa Ombudsman at na masimulan na raw ang fact-finding investigation. Inihayag din ni Madriaga na maghahain pa siya ng panibagong affidavit kaugnay umano sa OVP, sa asawa ni Vice President Sara at ilang pang mga opisyal na sangkot umano sa pamamahagi at paghahatid ng pera at mga kaugnay na usapin. Sinusubukan pa naming makuha ang mga pahayag kaugnay nito ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at iba pang mga nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Feeling guilty si Dustin Yu matapos ang mensahe ng kanyang bestie na si David Licauco na namimiss na niya ang kaibigan dahil sa hectic schedule. Kaya may assurance si Dustin kay David. Sabi ko, nakita ko yung interview niya. Sabi ko, if there's something na parang may nafe-feel siya, you can talk to me anytime. I mean, sabi ko, sorry. Part of me would also want to apologize kasi parang na-realize ko na nung time na yon busy rin naman siya, pero ako kasi noon hindi ako busy. So ako yung laging ngayon busy kami both. So yun yung gusto ko i-explain sa kanya. Na yung schedule talaga namin is talagang tuloy-tuloy talaga. As in wala na kaming time para lumabas pa. Pero I get him. Super. Like valid naman. And that's My Chika this Friday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Happy weekend mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Janina. Thanks, Janina. Salamat, Janina. At yan ang mga balita ngayong Biyernes 13 araw na lamang. Pasko na. Melkiang ko po. Ako naman po, Vicky Morales, para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, Emil Sumangil po. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.